umaga po sa ating lahat. Tayo lahat ay lumayo. At masalamat tayo, umawit tayo sa ating Diyos. Siya yung ginawa at ginawa sa ating mga buhay. Kahit naranasan natin mga kapatid yung pagmamahal ng ating Panginoon. Tayo nanalangin. Panginoon Diyos, mga kapatid, salamat po sa umaga na po yun. Pagpatuloy mo kami, Panginoon, at mo na ako. Pagpapalaya mo sa amin. Nagbibigay ng pagbabago at nalisay na pagmamahal. Hayaan, Panginoon, na kalwalhati ka sa lugar nito. May taas ka sa pangalan ng Jesus. Our Lord worship ay galing po sa mga awit, 66 verses 1 to 2. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa kanya'y ibigay, awitan siya, luwalhati siya. Amen! Ang lahat ng kinalakan ng ating Panginoon ay magsabi, Amen! Sabay-sabay natin na papurihan, itaas ang ating Panginoong Jesus. Amen! Lord, hallelujah.
Unti-unti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawan ay magpapalang hanggan. Kaya pinupuri mo,
Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming bibig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Purihin ka, Panginoon, tunay na walang katulad mo, O Diyos. Yes, Lord. Lord Jesus. Ikaw ang aming Diyos na buhay, Amen, Lord. nagahari, at sa iyo, Panginoon, karapat-dapat ang mataas na papuri Amen, at Lord. pagsamba. Sa umagang ito, Panginoon, dinggin mo ang papuri, dinggin mo ang panambahan ng iyong mga anak. At Panginoon, sa iyong trono kami lumalapit. Humihiling, Panginoon, ng habag, Yes, Lord. ng awa, O Diyos. Kami nananalangin, Panginoon, in behalf, Panginoon, ng aming bayan, Pilipinas. Yes, oh God. Sinadalangin namin, Panginoon, ang iyong pong mapagpalang kamay ang gumalaw at kumilos para sa aming Yes, bansa. Dinadalangin namin, Panginoon, ang nalalamig na eleksyon na ito po'y maging matapat, O Diyos. Dinadalangin na ito po'y maging mapayapa. Kayo po ang magdugtog ng mga pinuno na may pagmamahal sa iyo at pagmamahal sa bayan. Dinadalangin namin, Panginoon, maging ang mga bukante, O Diyos, na kayo, Panginoon, ang gumabay, magbigay ng wisdom, O Lord. Sa iyo, Panginoon, pinagkakatiwala namin ang aming bansa. Yes. Ganon din po dito sa Taiwan, dalangin namin ay kapayapaan. Dalangin namin, O Diyos, ang patuloy mong pagkilos Yes. na ang pangangaral ng salita ng Diyos sa lahat ng lahi at sa lahat ng Amen. dako dito sa Taiwan ay patuloy kong lumago at lumawa. Amen. Pinabalangin namin, Panginoon, ang mission, Panginoon, sa buong mundo, sa kung saan ang Panginoong Yesus ay pinapangaral, kung saan ang salita, Panginoon, ay tinuturo. Dalangin namin, Panginoon, na palakasin ninyo, Panginoon, ang iyong mga manggagawa. Yes, Sa mga lugar, Panginoon, na mayroong persecution, dalangin namin na pagtagin ninyo ang mga kapatiran. At sa lahat ng ito, Panginoon, sa mga nangyayari, Panginoon, sa aming paligid, sa kabilang linggo, sa mga rumors of wars and Yes, events of Lord. wars, You're Panginoon, in control, oh God. dalangin namin, O Diyos, na ang pananampalataya ng iyong mga anak ay patuloy pong umangat at lumalim, Panginoon, na kayo ang Diyos, Panginoon, na kailanman, Panginoon, ay nangako na hindi niyo kami iiwan, hindi Yes, mababayaan. yes, Lord. O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, tanggapin niyo ang papuri at panambahan ng iyong mga anak. Dalangin din, Panginoon, ang mga panalangin, Panginoon, na dala ng aming mga kapatiran. Ang panalangin para sa kalusugan, kagalingan,
Ang panalangin, Panginoon, sa paghahanap ng hanap buhay, O Diyos. Ang panalangin, Panginoon, para sa pagpapala mo. Ang panalangin para sa mga anak, O Diyos, sa mga magulang, sa mga kapatid na naiiwan sa Pilipinas. Dalangin namin, Panginoon, na iyong mapagpalang kamay ang umabot sa bawat pamilya na represented sa umagang ito, O Diyos. Maging, Panginoon, sa kasama namin online, we pray, O Lord, na ang iyong salita ay magbigay, Panginoon, ng pag-asa, magbigay kaliwanagan. At ang pangalan ni Jesus ay may kaasa ang kalagayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Makakaupo po tayo. Ay, tayo pa lang. Doon na lang sa sofa mo. Our scripture for today comes from Acts 1, verse 7 for the New Living Translation. He replied, "The Father alone has the authority to set those dates and times, and they are not for you to know. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth." After saying this, he was taken up into a cloud while they were watching, and they could no longer see him. As they strained to see him rising into heaven, two white-robed men suddenly stood among them. "Men of Galilee," they said, "why are you standing here staring into heaven? Jesus has been taken from you into heaven, but someday he will return from heaven in the same way you saw him go." Then the apostles returned to Jerusalem from the Mount of Olives, a distance of half a mile. When they arrived, they went to the upstairs room of the house where they were staying. Here are the names of those who were present: Peter, John, James, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, James, son of Alphaeus, Simon the Zealot, and Judas, son of James. They all met together and were constantly united in prayer, along with Mary, the mother of Jesus, several other women, and the brothers of Jesus. May the Lord bless the reading of the word. Thanks be to God. Thank you. Good morning po sa ating lahat. No? Good morning po sa kapatiran. No? Maaring ang ilan sa inyo ay naibigan. Ako naman ay para ng mga nilalamig. Nagdalit pa na. Purihin ang Diyos at tayo po ay magkakasama. Ngayon, nagpapasalamat tayo sa kabutihan ng Diyos. So, sa umaga ito, atin po pasisimulan yung ating series on the Book of Acts. The Book of Acts. Ito ay sisimulan natin sa last 40 days before Ascension. So, ito po ay, tayo po ay mag-uusap ng 40 days. Ay, busy pala. Okay, ito po yung Book of Acts. No? A brief introduction sa Book of Acts of the Apostles. So ito po ay historical books ng New Testament. No? At ito po ay tinitignan kung paano mula sa simula ay na-develop yung church after the ascension of Jesus. Ito po ay nasa gitna ng gospel, knowing yung four gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Tapos yung mga epistles, no? Narin yung Romans, narin yung Corinthians. No? At ito ay magpapaliwanag sa atin o magbibigay kaliwanagan papaano mula doon sa gospel ay napunta sa epistle yung gawain ng Panginoon. And ito ay recorded ni Dr. Luke
Si Luke po ay isang evangelista na kasama po ni Apostle Paul. No? Kasama po siya sa mga missionary journey ni Apostle Paul. Ayon sa pagtataya ng mga scholars, it's dated around 80 to 90 AD. At ang kanyang record ay yung 80 to 90 AD nung siya ay natapos, pero 32 years yung kanyang recorded stories. No? Maaring importante sa ating pag-aaral yung hindi ito nangyari ng isang buwan lang. No? Ito po ay 32 years na nakalagay sa 28 chapters ng isang book. Okay. So, mga kapatid, yung Book of Acts is a continuing story of Jesus Christ through the Holy Spirit and His Church. Ito po pagkakasabi roon sa introduction. In my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach until the day He was taken up to heaven after giving instruction through the Holy Spirit to the apostle He had chosen. Ngayon, ito po ay second volume ng sinulat ni Dr. Luke. Ang una niyang volume ay yung Gospel of Luke. No? So, siya po ay isa doon sa mga eyewitness kung paano na-develop yung mission ng church na doon sa latter part ng Book of Acts. Okay. So, doon sa Acts chapter 1, makikita po natin doon that Jesus spent 40 days. So, 40 days po yan. Kaya minsan may maririnig tayo yung 40 dias. 40 dias. Okay. Nagsasabi na yung kaluluwa ay paikot-ikot lang. Now, remember Jesus Christ, no, sa Luke 24, malinaw po niya sinasabi na siya po ay may laman. No? Luke 24, no? May kita mo natin yan sa ano. Bakit po napaka-include natin, no? Kasi baka at hindi mo nagtirik yung mga alagad, no? Hindi mo sila nagtirik. Kung siya po ay nagpakita sa kanyang mga alagad, si Jesus Christ ay kumakain. Si Jesus Christ ay nagsabi, tingnan niyo yung aking mga sugat, ako ito, no? Sabi sa Luke 24 verse 39, look at my hands and my feet. It is I myself. Touch me and see, a ghost does not have a flesh and bones, as you see I have. So si Jesus Christ, naroon pa rin yung marka ng kanyang pagkapako. Kaya nga po maaaring hindi siya nakilala agad ng kanyang mga alagad. Bakit? Kasi remember si Jesus Christ ay ginulpe, no? Ang pagkakasabi ng mga ng record na disfigured yung kanyang itsura, no? So, mga kapatid, ano ang ginawa ni Jesus Christ noong last 40 days niya? Sabi ko sa verse 3, after his suffering, he showed himself to this man and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. No, yung paghahari ng Panginoon, na ang Panginoon ay mag-ahari. Now, remember, during this time, ang mga alagad ay naghahangad na sila ay lumaya dahil ang Israel ay under sa Roman Empire. At ang nasa isip nila, pagdating ng Mesiyas, ang Mesiyas ay nakasakay sa kabayo at dala-dala ang kanyang army at palalayain sila. Pero si Jesus Christ nung dumating ay nakasakay sa bisiro, sa donkey. Now,
during that time, pag ang isang hari ay dumating na nakasakay sa donkey, ang ibig sabihin yan ay dumarating siya para sa kapayapaan. Yun po yung pinapakita doon. No? So, magpatuloy po tayo. Doon sa verse 4 and 5, on one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift of My fathers. for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. No, ito po ang sinasabi ng resurrected Christ. He commanded. Hindi siya nagsabi na, bakit gusto niyo namang maghintay pa? Huwag mo na kayong umalis, no? Hindi siya nagbibigay ng isang payo. Magkaiba yung payo at command. Yung payo, pag binigyan ka ng payo, pwede mong sundin. Di ba? Payo lang naman yan eh. Pero pagka kinuman ka, it is something na napaka-importante at kailangan sundin. Yung mga alagad, nakita na nila si Jesus Christ, alam na nila na si Jesus Christ ay nabuhay muli, nakasama nila for 40 days, in-depth yung teachings na nangyari for 40 days. Pero sinasabi pa rin ng Panginoon, He commanded them, wait for the promise. Pagka sinabi ng gano'n, He commanded them, it is something na napaka-importante. Napaka-importante. Napaka-importante ng pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Sapagkat una, bilang mananampalataya, na tayo lahat ay witnesses, hindi mo natin kayang baguhin ng tao. Ewan ko sa inyo, kung meron sa inyo na nakapag-smile o sabihin na bago ko ang asawa ko, nabago ko yung anak ko. No? Hindi ko alam. No? Baka mas mahusay kayo. No? Pero si Jesus Christ, no? Alam nyo gano'n eh, minsan alam nyo kaya mayroong mga naluloko, lalo na diba? Pag nililigawan, huwag ka muna mong gawin yan. Eh, siyempre, lalaki, no? Umigas ka, siyempre, napakabait nyo, habang nililigaw, diba? Tapos yung dalaga naman ay napaka-hindi. Kaya, wait, kapag kasama na yan. Lalabas na ang dragon. Lalabas na yung lalabas na yung kulay, di ba? Wala mo tayong kakayanang baguhin ng tao. Pero kailangan natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu dahil ang Holy Spirit ay ibibigay ng Diyos upang mag-convict. Tayo po, ang part lang natin ay mag-share. Ang mag-convict, hindi mo tayo. Ha? Kahit na sabihin kong ako man, ay kaya mong magpakama. Gagamitin ko yung pulpito, magpakama. Hanggang kaya na yun. Ha? Ang kaya magpabago sa puso ng tao ay ang Diyos. Ang Banal na Espiritu. So, napaka-importante yun. Kaya sinabi, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised. So the disciple believed the promised Holy Spirit has something to do with restoring God's kingdom. Tingnan nyo, yung mindset ng mga alagad, ito na! Ililigtas niya na tayo. Palalayain na tayo sa ating kahirapan. Palalayain na tayo sa Roman Empire. Ganun yung nasa mind itong mga alagad. Kaya nga ho, noong pa man nung nagpakain ng Panginoong Jesus, ang gusto na nila gawing hari si Jesus Christ. Kaya kung gusto mo maging hari, magpakain ka. Ngayon, maraming hindi kaya. Maraming kumikita na sa Pilipinas. Kita-kita yung gumagawa ng t-shirt, kita-kita yung gumagawa ng tarpaulin.
mga sound system, yung mga artists, no? Kita-kita yan, di ba? Kaya, umaangat yung ekonomiya pagka, pagka election. Kaya huwag kayong magtaka, mababa ang palitan ngayon. Kasi kumakaroon yung ekonomiya. No? Na yung mga disciple, ang nasa isip nila ay palalayain na sila. Ito na buhay na buhay. Naririyan, talagang totoo, na totoo. Kaya sabi na sa verse 6, so when they met together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? Diba? He said to them, it is not for you to know the times or days the Father has set by His own authority. Kasi yun yung prophecy. Diba? Natatandaan ninyo, una niya sinabi ay, wait for the promise of the Father and the promise of the Holy Spirit. Ano naman yung pakialam ng pagdating ng banal na Espiritu at restoration of Israel. Tingnan mo natin ang mga prophecy. No? Sa Isaiah 32 verse 15, till the Spirit is poured upon us from on high, and the desert becomes a fertile field, and the fertile field seems like a forest. No? Magkakaroon ng pagbabago yung environment pag buhos ng banal na Espiritu. Sabi ron sa Isaiah 44 verse 3, for I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground. I will pour out my Spirit on your offspring and my blessing on your descendants. No? They will receive favor from God. Tingnan mo natin, sabi sa Joel 2:28, I will pour out my Spirit on all people, your sons and daughters will prophesy, your old men will dream dreams, your young men will see visions. Kaya, kumusta yan? Pagka young men ka, magkakaroon ka ng mga pangitain. No? Pero pag medyo may edad ka na, magkakaroon ka ng mga panaginip. Kaya yung mga nananaginip dyan, Delikado. yun ay sign of the day. Okay, ano yung sabi ko? Pagka pinuri natin doon, in those days and at that time when I restore the fortunes of Judah and Jerusalem. So, valid yung concern ng mga alagad. Ngayon, hindi na ba i-restore yung kaharian? Pero sabi ng Panginoong Jesus, hindi iyon yung time. It is not for you to know the times of days the Father has set His own authority, by His own authority. Now, ang Panginoon, ang Ama, ang nag-change ng times and season. No? He changes times, He changes season, He removes things, and He places things. Yung authority na yun, wala ko sa atin, nasa Diyos. No? Ano ba yung makikita mo natin? No? So dito, the restoration of the kingdom has something to do with the authority of God's Spirit. Bumalik tayo doon sa tinignan natin bakit valid yung tinatanong ng mga alagad. Patuloy mo tayo. So sa Acts 1:8, sabi dito, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. No? So the Holy Spirit's primary purpose is to empower believers to be witnesses of the resurrected Christ. Yung tayo po, no? Talaga minsan mahirap mag-witness. Diba? Mahirap magsabi ng mahirap magsabi ng good news. Diba? Mas madali pa mag-share ng fake news. Kaysa magsabi ng good news. Diba? Kasi nakakatawa, diba? Magka-fake news, nakakatawa, diba? Diba? Titignan ko yung mga natutuwa, pangatawa ko. Hindi ko tuwa,
Holy Spirit is to empower us. The New Testament church, for us as a church, yung purpose is for us to be empowered to become witnesses, to enable the church to share the gospel with all nations. Ibang-iba yun sa promise na sa Israel. No? At ang sabi ng Panginoon, the gospel of the kingdom, yung ay ipapangaral from Jerusalem. From Jerusalem, pupunta sa Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Alam niyo po, bilog ang mundo, kung saan siya nagsimula, doon din siya matatapos. Tayo po ngayon ay nasa gentle period na kung saan yung gospel ay talagang marami ang fruits among non-Israelites. At ang Israel, naroon pa rin sila sa katigasan, no? Pagtanggi, hindi pagkilala na si Jesus ay ang Mesias. So why we need the Holy Spirit? Tingnan mo natin, why we need the Holy Spirit? Maging ang Panginoong Jesus, nung siya po ay narito sa lupa, nung nagministeryo siya, makatapos na siya ay mapuspos ng banal na Espiritu. Makatapos na ma-empower siya ng Holy Spirit. Now, di ba si Jesus Christ ay Diyos? Yes. Pero sabi nga doon sa Pilipos 2, no? Yun ay isinaisang tabi niya at siya ay naging mistulang alipin at sa pagiging alipin siya ay mamamatay. Mamamatay siya bilang tao. No? Paano siya nagmi-ministeryo? Nagmi-ministeryo siya dahil siya ay puspos ng banal na Espiritu. Tingnan natin, the earthly ministry of Jesus Christ was empowered by the Holy Spirit, starting with His miracle birth to His resurrection. And sabi roon sa Romans 8, the same Holy Spirit that resurrected Jesus Christ, the same Holy Spirit, nag-work among us. Diba? Sabi roon sa Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with Him. Nung siya po ay nagmi-ministeryo, no? Nagmi-ministeryo siya as empowered by the Holy Spirit, as their Messiah. Ang ibig kong sabihin ng Messiah is the anointed one. Kinasihan ng banal na Espiritu. No? Kumikilos ang banal na Espiritu sa kanya. Hindi niya dinaya yung pagministeryo niya. Diba? Sabi ko sa Pilipos, sinasang tabi niya. No? Hindi niya ginamit yung kanyang pagka-Diyos. Ang sabi niya, nung siya po ay, yung mga alagad niya, gusto siyang diba? Tanggalin yung pagkabako niya sa krus. Iligtas mula sa krus. Kaya ano sabi ng Panginoon? As yung kanyang authority, kaya niyang tumawag ng mga anghel. Pero hindi niya ginawa. Diba? Hindi niya ginamit yung authority niya na. At doon mo natin makikita kung paano nag-humble ang Panginoon. Malalaman mo lamang ang isang tao na nagpakumbaba kung alam mo kung gaano kataas siya ng galing. Pero kung nasa baba ka na, hindi ka magpapakumbaba kasi sa baba ka na eh. Ang nakakapagpakumbaba ay naroon ka sa taas at ibinaba mo ang sarili para pabutin yung mga nasa ibaba. Yan po ba ron? Yan po yun. Ito pa ho. The Holy Spirit enables the believers to serve by giving them spiritual gifts or abilities. Diba? Without the empowerment of the Holy Spirit, we can't live a victorious Christian life. So, bakit po? Kasi struggle natin is na
against men. No? It's against principalities. Hindi ho lang yung self-discipline. Kaya nga ho, it's all grace. It's from faith to faith. Mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, mamumuhay tayo sa biyaya ng Panginoon. At kasama doon sa biyaya, yung grace, yung charis. No? Isa lang din ang may salita na yun. Na tayo po ay nakakagawa dahil sa kakayanang ibinibigay ng banal na Espiritu. Amen. At yun po yun. Kaya nga po hindi tayo pwedeng magmalaki. No? Hindi, walang mga pagmamalaki talaga. Masasabi mo na, it's all grace, it's all because of the working of God or working of the Holy Spirit in us, through us. Di ba? Yun po yun. No? Tingnan pa mo natin. Pumunta na tayo sa ascension. Sabi na sa verse 9, after he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them. May two men, nakaputi. Kaya, kanina nakaputi ako eh, nagaling mo na ako, baka nakakalanin isa ako doon. Kasi bumper. Pero, two men dressed in white. Ascension is Christ's transition from earth to heaven. Ascension. Ito po yung pagtatapos ng kanyang earthly ministry, yung kanyang physical ministry dito sa lupa. At yun naman yung pag-uumpisa ng kanyang heavenly reign at yung kanyang heavenly ministry. So ano ginagawa ng ating Panginoon ngayon? No? Tingnan mo natin yung ilang ginagawa niya as of now. As of now. Sabi ng salita ng Diyos, ang Panginoon serve as our high priest. No? Siya yung high priest natin. At tayo naman became kingdom of priests. Kaya yung katabi ninyo, kasama yan sa kingdom of priests. Diba? We are a chosen generation, a royal priesthood. Kingdom of priests. Kasama mo tayo. As our high priest, sabi nito, we do have such a high priest who sat down at the right hand of the throne of the majesty in heaven. Nasaan si Jesus Christ? Siya po ay nakaupo. No? Nakaupo po siya. Sa right hand ng God. Nagre-reign po siya. But then, siya rin po yung high priest. Ano ba yung ginagawa ng priest? Ang priest ay namamagitan. There is but one mediator between man and God. Amen. And his name is Jesus. Amen. Wala akong mediatrix. Wala nang iba pa. Hindi mo kailangang humanap ng sino man na mas malakas pa. Katabi ay si Jesus. Si Jesus yung high priest. Dumadaan tayo sa Panginoon. Ha? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except you. Si Jesus lamang. Hindi ko kayo maidadala sa langit. Hindi ko sino mang tao rito sa lupa. Si Jesus na namatay, nabuhay, umakyat sa langit, nakaupo ngayon sa trono, ang namamagitan sa atin. Pangalawa, as our advocate. Ano ba yung advocate? Abogado. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Hindi lamang siya yung siya kasi yung offering mismo eh. Yung high priest, siya mismo yung offering. Yung blood niya, yung offering. Ano pa? Advocate. Ano yung ginagawa ng advocate? Pinagtatanggol tayo. Hello? Amen. Ang gawain ng Panginoong Jesus ay advocate. Alam niyo ang gawain ni Satanas?
accuser of the brethren. Kaya mga kapatid, alam nyo, huwag nyo nang tulungan si Satanas. Expert na siya ron, mag-akusa. Accuser of the brethren. Pero si Jesus, abogado siya. May abogado tayo eh. May abogado tayo. Yung abogado natin, hindi lang siya pang-international. Siya po ay pang-universal. Amen. Bigatin. The begotten Son of God. Ano pa? As our intercessor, He always lives to intercede for us. Praying for us. May nananalangin para sa iyo, kapatid. Amen. Ang Panginoon. Pang-apat, He is the sender of the Holy Spirit. Sabi nito, unless I go away, the Counselor will not come to you, but if I go, I will send Him to you. No? Hindi niya po tayo iniwan na orphan, tayo po ay may kasama ang Banal na Espiritu. Noong si Jesus ay narito sa lupa, nakakontain siya sa kanyang body. Contain siya. Kung nasaan siya, naroon lang siya. Makakapag-minister. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, na lahat ng manampalataya sa Kanya, they can do greater things. Sabi niya, lahat ng nagdilig, they can do greater things than this. Bakit po? Kasi lahat po tayo ngayon ay temple of the Holy Spirit. Kung nasaan tayo, dala-dala natin yung presensya ng Banal na Espiritu. Di ba? Dala-dala mo yung presensya ng Banal na Espiritu. Ikaw ay temple ng Panginoon. Ang tanong, saan mo dinadala yung temple ng Panginoon? Huwag nyo na sagutin. Tingnan pa ho natin, verse 12 to 14, magpatuloy tayo. Then they returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives, a Sabbath day's walk from the city. When they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. Those present were Peter, John, James, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James, son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas, son of James. They all joined together constantly in prayer, along with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. No? So sila po ay naroon sa lugar. Actually, yung lugar na yan, yung Mount of Olives, yan po yung lugar nila Mary, Martha, and Lazarus. Yan yung tatlong mga kapatid na kaibigan ni Jesus Christ. Yan yung area nila. Ngayon, yung sinabing a Sabbath day's walk from the city, ibig sabihin napakalapit sa city. Yung Sabbath days po kasi, yung po, ngayon kung ako ay maglalakad mula rito hanggang Taipei Station, dinaya Sabbath walk. O mula rito hanggang Tianmu, dinaya Sabbath walk. Ang ibig kasi ng Sabbath walk, ito yung around half-kilometer walk na allowed during Sabbath. Pagka mas mahaba yung nilakad mo, ikaw ay kapasuhan ng mga religious leader, dinarod mo yung Sabbath, ang haba ng nilakad mo. Work na yun. Ngayon, Sabbath day walk, ibig sabihin yun yung allowed distance na ang isang tao ay pwedeng maglakad during Sabbath day. No? Baka akala nyo, Sabbath po, baka 1,000 lakaran yan. Hindi po. Maikli lang na lakaran. Okay? When they arrived, they went upstairs to the room, no? Kaya po sila ay nasa upper room. Nasa upper room sila. Parang ganito, no? Medyo biblical po tayo, mga kapatid. Kasi pag first floor, hindi yung upper room. Pag basement, hindi yung upper room. Pag second floor, upper room. Kaya medyo biblical tayo, no? Napahanin niya, mga kapatid. Bakit napaka-importante yun? No? Kasi God
panahon natin why it is important na nasa upper room sila. No? Hindi namin yung pag-usapan ngayon. But, at ano ang ginagawa nila roon? As they wait for the promise of the Father, they all join together constantly in prayer, along with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. No? Magkakasama sila. No? Yung mga kalalakihan at mga kababaihan na nanalangin upang yung pangako ng Panginoon ay matamo nila. At pagkatapos silang manalangin, may pagkakataon na sila ay nagkasundo na matupad yung sinasabi sa kasulatan, no? Napapalitan yung nagdudas na si Judas. Tumili sila ng kapalit, si Macarius. At kung makikita mo natin, yung grupo nila ay nagtitiwala sa isa't isa. Diba, sabi na ako, pumili kayo nung kasama na natin, so kilala nila yung isa't isa, kilala nila yung kasama nila mula pa noon. No? 120 sila doon. Kasya siguro sila, 120. Tayo, hindi tayo kasya rito, 120. No? Tinignan nila yung pagbubuo ng leadership ng magiging church. Now, itong panahon na ito, hindi pa church yung church. Ipapanganak yung church makatapos ng 10 araw na ang Panginoong Yesus ay nag-ascend sa heaven. After 10 days, now magiging 50 days yun, magiging Pente na, Pente mean 50, yun po yung Pentecost. Bababalik ba ng Espiritu at yun yung araw ng kapanganakan ng Diyos. So ano maaari nating take away sa mga bagay na ito? Mga kapatid, ito yung bagay na nais kong ibahagi sa inyo na patuloy mo nating alalahan. What are the truths to be remembered and what are the actions to take? The resurrection and ascension of Jesus were evidences of His divinity. Siya ay Diyos. He ascended to heaven as our high priest, advocate, and intercessor. Anong gagawin natin sa katotohanan na yan? Put our faith in Him. Amen. Put our faith in Him. Sapat ang naging kabayaran ni Jesus sa lahat ng ating kasalanan. Hindi natin kayang bayaran ng ating kasalanan, binayaran ng Jesus. Kaya kung gusto niyong bayaran, may cross po rito. Let us place our faith in Him. Finish na. May nanalo na. Ang kailangan na lamang natin ay tanggapin yung panalo na yun. Kaya ang tawag sa atin, we are more than conquerors. Amen. Jesus is the one who conquered, and yung spoil, yung ganansya dito sa kanyang pagkapanalo, yun po yung nakuha natin. Let us place our faith in Jesus. Pangalawa, learn more about the kingdom. Amen. Study His Word. Study His Word. Yung paghahari ng Panginoon. Pangatlo, let us all join together constantly in prayer. Amen. Hindi man tayo magkakasama during weekdays, let us pray for one another. Amen. Alalahanin po natin yung mga kapatid po natin sa kananalan. Constantly in prayer. Pamuli, as we wait for the coming King and His kingdom, be Spirit-filled witnesses Amen. of Christ. Next Sunday is our Outreach Sunday. Susunod natin yung ating
t-shirt. No? Yung mga merong t-shirt na may tatakot na ano, kaya yung dalhin nyo. Yung wala naman, ay pwede rin sama pa rin kayo. No? Either green or blue na shirt, no? Kung meron kayong green or blue. Pupunta tayo dun sa tawid, meron tayong daladalang ganito, then we will just, we will connect with them, pakilala tayo, and then syempre, makinig tayo sa kanila, saan mo sila galing, sila ba ay galing Kalina, o galing sila ng Davao, o galing sila ng Bohol, no? Saan sila rito, no? We listen, and then we invite them, we introduce yung church. Meron mo kami dyan, nakikita niyo yun, no? Nakikita niyo yun, Filipino Ministry, meron tayo yung signboard. Kita naman pagka nandun tayo sa tawid. Nais namin kayo imbirahan. 8:30 to 9. Pwede tayo mag-iikot doon next week. Yung mga makakapunta ng maaga. Yung mga hindi, mag-pray and fasting kayo. You pray for this, no? I-introduce natin formally yung church sa community. Amen. At sa ganun, kailangan natin yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu, yung ability ng Holy Spirit. To connect with people. Because kahit natin sila rito, so bago mag-service yun, maaari na rito na sila. May prepare tayong biscuits, kape, kasi mainit. Masarap ng kape. Gagawa natin. Let us be witnesses for Christ. Na ang Panginoon nagpapakawad, ang Panginoon nagbabago ng buhay, ang Panginoon nagliligtas. Hindi natin i-represent yung sarili natin, i-represent ang isis po natin ay ang mabuting Panginoon, ang ating good shepherd. So, minsan maganda yung sama-sama. Hindi tayo hawak ng microphone doon. Hindi ko tayo mayroong puting ito doon. Kaya na ako either magkakaan mo puti. Baka magagawa na tayo kasama mo sa nagsisigaw dyan pagkarubagan. Let us just invite them here. Introduce Christ to them. Introduce yung church, introduce us. And I know, and I believe, hindi accidental na nilagay tayo ng Panginoon. Amen. May purpose siya. May purpose in Lord, and let us be witnesses of Christ. Amen. Tayo di palandalihan ko kayo at tayo po ay Panginoon, tayo po ay mabuting Diyos. Sa iyo po ay lumalapit kami. Sa iyo po ay humihiling kami, Panginoon. Nanawa, O Diyos, tulungan nyo na palagian namin ilagak ang aming pananampalataya sa iyo. Nabigyan nyo kami, Panginoon, na kaalaman patungkol sa iyong paghahari. Na hindi kami mangangamba ng mga nangyayari sa aming paligid dahil alam namin ikaw ay naghahari, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, mapuspos na yung Banal na Espiritu at magiging buhay na pagtoo. Panginoon, we also take this time to pray para sa next Sunday, sa Advent Sunday. Yung maayos na lugar, yung weather, Panginoon, ay maging maayos, yung pagkakaisa ng mga kapatid, Panginoon. And we pray, O Lord, ihanda niyo rin po yung mga tao na maminit na. Yes, Lord. Sa pangalan ko, Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor, for the
pananampalataya, kundi tayo ay patuloy natin we continue to put our trust in the Lord and be the spirit-filled witness of Jesus Christ. Let us all exalt the name of the Lord because He is our King. Amen. As we sing this song, let this be the prayer of our hearts. He is exalted, the King is exalted.